So pag-usapan po natin yung mga articles of impeachment. Ito yung mga lilitisin sa Senado. Kung matuloy man sa Hunyo o di kaya magkaroon ng special session ngayon, ito po yung mga kailangang mapapatunayan na talagang nilabag ni VP Sara Duterte para siya ay ma-impeach. Okay? Dito sa 7, may nakita ako 2 na talagang kayang-kaya sigurong patunayan. Pero basahin natin isa-isa tapos mag-react po tayo. Una, betrayal of public trust, committed culpable violation of the Constitution, and committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate PBBM, First Lady Lisa, Speaker Martin, as publicly admitted by her in a live broadcast. Okay? So yung mga threats ng ganon, parang mahirap ipatunayan yung intent ng pagkasabi niya, kung pabiro lang ba yun o... So doon medyo nalalabuan ako doon. Madaling maano yung argumento dyan sa una. Okay, number 2, betrayed the public trust and committed graft and corruption in her misuse of malversation of confidential funds appropriated to the OVP and DepEd. Yan, medyo dito tagilid si VP Sara Duterte, lalo na kung hindi niya mapapatunayan yung mga Mary Grace Piatos na yan at yung mga iba't iba pang nakatanggap ng confidential funds. Kung hindi siya humarap doon sa hearing ng Kongreso, dito wala siyang choice. Kailangan niyang patunayan na walang illegal na naganap, walang nabulsa na pera, walang irregularity doon sa kanyang paggamit ng confidential fund. So dito sa number 2, dito siguro may laban-laban yung prosecution kay VP Sara. O number 3, betrayed public trust and committed bribery and other acts of graft and corruption, including distributing monetary gifts to DepEd officials, holding procurement-related functions. Okay, so ayan, posible din siguro pero medyo manipis pa din So kung mapatunayan talaga siguro yan, magte-testify yung mga nabigyan nung pera. So posible yan. Pero itong number 4 para sa akin ang medyo kayang-kaya, medyo mabigat, and this might be what would trigger a vote para po to find VP Sara guilty and kailangan matanggal sa kanyang pwesto at ma-impeach ng tuluyan. Okay? Committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her statement of assets and net worth. Dito mahirap lusutan talaga ni VP Sara. You would hear, parang nagsisimula na ako makarinig ng mga posibleng mga rason-rason nila dito. Pero, kumaga, hindi nagsisinungaling yung ebidensya. Hindi nagsisinungaling yung pong mga bank statements na protected under bank secrecy law na mawawala yung protection na yon kapag dinilig na itong trial ni VP Sara Duterte. I'm not sure kung ito ba yung uunahin. Kung ito ba yung uunahin ng mga prosecutor or do they want to save the best for last? Kasi medyo mabigat-bigat talaga to. Kung totoo yung mga aligasyon ni Sani Trillanes, okay, ni Mayor Sani, na yung natatanggap ni VP Sara kahit nung siya ay mayor pa ay napakalaking halaga, okay? Coming from mga suspected mga drug lords o di magagandang loob o mga sindikato, napakalaking bagay po nun. Dahil hindi din niya dineklara sa kanyang SALN saan napupunta yung pera na yan. Bakit siya tumatanggap sa mga yan. So, dun pa lang po dito sa number 4 talaga. Naaalala ko yung kay Corona diba? Yung kay Corona na impeachment Pero dito kay Sara, mas malaki, mas mabigat, mas, kumbaga, it's one thing na meron kang malaking pera na nakuha mo through corruption or whatever, pero kung galing mismo sa mga sindikato at mga dubious individuals, di ba? Bakit ka tumatanggap ng pera dun sa mga tao na yon? So, yun ang I think, I'm not sure kung paano lulusutan ng mga Duterte. Iniisipan nila yan, pinaghahandaan na ngayon kung paano nila gagawa ng paraan para kapag nalabas na yung pong mga
bank documents na yan at yung mga ano na yan, malalaman natin kung talaga bang totoo yung sinasabi ni Trillanes o siya ay nagsisinungaling lang. So finally, after how many years, almost a decade na ito ay sinisigaw ni Mayor Trillanes, lalabas na, okay? Lalabas na yung mga bank records na yan, yung waiver na yan na ang tagal-tagal nating hintayin. Ang mabigat pa dyan, joint account, di ba? Joint account ni dating Pangulong Duterte daw, tsaka itong si Sara. So makikita lahat yon, lalabas lahat yon. So number 4 ang medyo delikado. Number 5, committed other high crimes, including the murder and conspiracy in connection sa Davao Death Squad. Okay? So we will have to depend on testimonies pa rin ng mga usual witness laban sa mga EJ case. So, yan, medyo mahirap din tong sa number 5 sa totoo lang Medyo mahirap ipin sa kanya kung kailangan mong ano doon sa mga testimonya ng mga witness. O number 6, committed acts of destabilization. Refusing to attend SONA 2024, assigning herself as designated survivor, attending rallies urging PBBM's resignation, defending fugitive Pastor Apollo Kibuloy. So I'm not sure kung paano gagana ito para matanggal sa pwesto itong si VP Sara. So medyo nalalabuan ako dito sa number 6, pero they still wanted to include it. And number 7, totality of the Vice President's conduct, clearly display conduct constituting a betrayal of public trust. Ayun. So, yan ang mga articles of impeachment na sinusulong ngayon kay VP Sara. Para sa akin, mabigat na laban to sa kanila. Talagang, yung number 4, dun talaga delikado. Dun talaga magkakaalaman, di ba? Yung iba kasi pwedeng, meron silang lusot dun sa mga ibang articles pero yung number 4, wala na. Ano pang isasagot mo dyan pag nilatag na ganyan? And that might be enough para po kumbinsihin yung mga senador na Sara is guilty and needs to vacate her position as Vice President. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Nakabantay lang po tayo sa impeachment. Bye-bye.